Magandang buhay mga kakugi! Nandito naman tayo ngayon sa ating portion, itanong mo kay Kuya Rex. Now, ang tanong, paano ba ako magkaroon ng good mood? Good mood. So, yung nag-ask ng tanong sa atin is hindi maganda yung mood niya everyday. Yan mga kakugi, tulungan po natin siya. So, I have only two golden ideas that I want to share with this sender that we have. Itago lang natin sa pangalan. Yan mga kakugi. Una, gusto ko lang po na ibahagi sa inyo paano tayo magkaroon ng positive or yung good mood everyday. So, una is being positive. Yan. Surrounded na po tayo ng negative forces. Mayroon nang itinawag na evil force. Dito, totoo po yan mga kakakugi. Kailangan po natin maging positibo. Sa bahay, mayroon ng negative. Paglabas natin, mayroon pang negative. Pag-on natin ating cellphone, mayroon ng negative. For example, tumaas ng presyo ng sugar, tumaas ng presyo ng bawang, negative yun. Ngayon tumaas na naman ang bigas. Puro negative yan mga kakugi. Now, paano tayo maging positive? We choose. No? Kailangan nating piliin yung gusto nating ipasok sa ating utak. Ang utak natin yan para yung channel eh. Parang channel yan. Parang TV. You can change the channel. If you don't like what you are thinking, change it into a good mood. In a positive. For example, you are worrying and yung pag sakay mo sa bus, pag sakay mo naririnig mo hindi maganda, no? You can change the channel even you are there. You can still there but out there. Paano yan mga kakugi? It's a self-discipline. It's a self-mastery na pag hindi mo gusto yung nariringgan mo, change the channel. Kasi ikaw yung nagkocontrol sa utak mo. For example, how can you do that? You can memorize good verses in the scripture. You can memorize good hymns. No, all the hymns in the church are good. What church you belong, you memorize your phrase, song, and you sing it by your mind. Yeah? Or you listen to good music. Yan lang mga kakugi. Kailangan lang nating magkaroon tayo, alam natin paano i-manage yung ating sarili. Okay? Saka piliin din natin yung mga tao na atin ang salamuha. Pag masyadong negative, wag nating tapon natin. Mayroon tayong airs. Dito, pasok natin, tapon natin dito. Yan mga kakugi. So, pangalawa po, isi-share ko sa inyo is find way to serve. Find way to give. Ayan. Bakit po mga kakugi? In service, there is joy in serving. There is joy in giving. Remember, Jesus Christ said, the more you give, the more you receive. It's like sharing also. So, giving your service to anyone that you can find, whenever you are, you can find opportunity. Serve. Give your hands to help. Ang sarap niyan, mga kakugi. Yung nakita mo ng tao na nahihirapan, for example, dami niyang dinadala, tapos may matanda na siya, tapos tatawid siya ng daan, tinulungan mo, ang sarap sa feeling. Sarap. Tapos may nalaman mo na yung pamilya to walang kinakain, tapos nag-share ka ng pagkain, ang sarap sa feeling. Yung feeling na hindi nababayaran. Yung feeling, yung saya na hindi nabibili. Yan po ang sikreto ng happy life, happy mood everyday. Dalawa lang po mga kakugi. Be positive. Be proactive. Neglect all the negative. All the marites in our life. Don't entertain them. They can't help you. Yeah. Walas lang matulong sa inyo. And pangalawa, serve. Kahit yung mga nagmamarites sa iyo, serve mo. Kahit yung kapatid na laging inaaway ka, serve mo. Yung mama mo na laging nagagalit sa iyo or pinagagalitan ka, serve mo.
Ayan ang sekreto. Dalawa lang. That's the golden idea that I have. Be positive or proactive and serve. Ayan, mga kaugi. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan yung video na to, share nyo. Maraming salamat po.